So, mga ugali ng isang babae na dapat mong alisin sapagkat lumalayo ang loob sa iyo ng isang lalaki. Okay, mga kamamay, kung hindi mo alam na ikaw pala ay may ugaling ganito sa mga i-share kong tips sa iyo ngayon, malamang sa malamang dapat mo na itong alisin sapagkat lumalayo nga ang loob ng isang lalaki sa iyo. So mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin. So ano nga ba yung number 1 na ugali na dapat mong alisin para hindi lumayo ang loob sa iyo ng isang lalaki? So number 1, yung ugali ninyo na palaging tamang hinala at puro duda na lang. Tandaan nyo mga kamamay, nakakasakal po pagdating sa isang lalaki yung mga ganyang bagay at ugali ninyo. Wala naman kaming ginagawang masama pero tamang duda palagi kayo. Uuwi kami ng bahay, pagod na pagod, gutom na gutom. Tapos pagdududahan nyo pa rin kami? Kesyo may sinabi sa inyo yung inyong mga kapitbahay na may kaangkas daw akong babae, na may kaangkas daw ang isang lalaki na okay yung mga partner ninyo na isang babae, hindi nila alam na kapatid pala ito ng inyong partner. So wag muna kayong tamang hinala palagi. Wag muna kayong puro tamang selos palagi. Okay, kesyo may nakausap lang daw yung lalaki na babae, pinagsilosan nyo na kaagad, pinagdudahan nyo na kaagad, baka daw babae daw ng partner ninyo, hindi nyo alam, work-related naman. Mga kamamay, yung ugali ninyong ganyan, ilagay nyo sana sa lugar, sapagkat kung palagi kayong tamang hinala at duda sa isang lalaki na wala namang sapat na ebidensya, malamang sa malamang, magkakaaway lang kayo ng partner ninyo. Kaya mga kamamay, hindi po magandang ugali yan at dapat nyong alisin sa inyong sarili upang ang isang lalaki ay hindi lumayo ang loob sa inyo. Yan yung number 1, yung tamang duda at tamang paghihinala palagi. So number 2, yung ugali ninyo na dapat kayo palagi ang tama. Ito napakarami sa mga kababaihan na itong nanonood na to na ang gusto nila, kayo palagi ang tama. Okay? Hindi nyo na pinakinggan, hindi nyo na pinagpaliwanag ang isang lalaki. Laging kayo ang tama Kaya ang isang lalaki nagwo-walk out na lang Kaya ang isang lalaki nagtatampo na lang Kaya yung isang lalaki pumupunta na lang doon sa basketball court para doon nyo makita ang kanyang sariling saya. Mga girls naman, matuto kayong makinig, matuto kayong tumanggap ng paliwanag, hindi yung puro kayo na lang ang tama. Kaya yung mga utak ninyo, puro tama rin. Okay, kaya yun nasabi namin sapagkat napakaraming mga babae ang gusto palagi sila ang tama. Mga kamamay, alisin nyo yung ugali ninyong ganyan sapagkat napakarami ng mga lalaki ang lumalayo ang loob sa mga kababaihan kapag kaganyan kayo. So next, yung ugali ninyong pagiging burara at pabaya sa inyong sarili. Walang lalaki ang gusto na ang kanilang mga partner ay burara at pabaya sa kanilang sarili. Okay? So lumalayo ang loob ng isang lalaki sa mga babaeng ganyan. Kapag hindi kayo nag-aayos, pag uwi nila ng bahay, ewan ko ba kung anong dahilan, hindi nyo inaayos ang inyong sarili. Sabihin nyo, nasa bahay lang naman, bakit mag-aayos pa ako? Sino bang pinagpapagandahan ninyo kapag lumalabas kayo? Hindi ba dapat mas nag-aayos kayo sa bahay sapagkat makikita kayo ng asawa ninyo? Dapat sila pinagpapagandahan ninyo. Dapat sa kanila kayo nagiging presentable at hindi sa mga tao sa labas. Okay? Oo, kailangan nyo rin mag-ayos pag kayo ay lumalabas. Pero kailangan nyo rin mag-ayos kapag nandyan ang asawa ninyo. Nandyan ang partner ninyo. Nagiging baliktad Mas nag-aayos kayo kapag lumalabas. Tapos pagdating ng asawa nyo galing trabaho, ang losyang nyo. Kaya ang isang lalaki ay lumalayo ang loob Kaya ang isang lalaki naghahanap ng iba. Kaya ang isang lalaki ay tumitingin sa ibang babaeng nag-aayos sapagkat ikaw sa sarili mo, hindi mo man lamang maalagaan, maayos, okay, ang inyong sarili. Iwasan yung maging losyang mga kamamay sapagkat ang isang lalaki ay nagbabago ng tingin, nagbabago ng standard. Oo, nandun yung pagmamahal, pero yung ganda, yung tingin, hindi nagbabago. Kung anong itsura mo, yung pa rin ang itsura mo. Kaya huwag niyong kalimutan na mag-ayos, mag-self-improve palagi. Para ang isang lalaki ay hindi makita na nagpapabaya ka at nagiging losyang ka sa kanyang mga mata. Okay? So next, yung ugali ninyo na mahilig magkumpara. Napakaraming ganyan mga kamamay. Tamaan na ang dapat tamaan mga girls. Sorry to say pero
napakaraming mga kababaihan. Nakakalungkot ang mahilig magkumpara ng kanilang mga partner. Kanino kinukumpara? Sa kanilang mga ex. Okay? Kapag ka nakagawa ng konting pagkakamali ang isang lalaki, kinukumpara kagad. Buti pa si ex. Buti pa yung jowa ko dati. Buti pa yung first boyfriend ko noon. Ganito, ganyan. Mga kamamay, hindi po makakatulong yon sa isang lalaki. Hindi po yun makakatulong sa inyong relasyon. Pinalalayo nyo lang ang loob ng isang lalaki sa inyo. Pinapalayo nyo lamang yung kanyang damdamin sa inyo. Yun yung mga bagay na hindi nyo na kailangan dapat pang sabihin eh. Dapat sa inyo na lang yan. Kung kaya nyong pigilan, pigilan po ninyong sabihin at magkumpara sapagkat nakakasakit po yan pagdating sa damdamin ng isang lalaki. Akala nyo yata mga girls, porket lalaki kami, porket lalaki yung mga partner ninyo, hindi nasasaktan pusong bato, hindi po. Nasasaktan din kamit may damdamin. Kung kami sasabihan ninyo o kami ay ihahambing ninyo sa mga previous na lalaking nakilala ninyo, hindi na yata tama yun mga kamamay. Yan ang isang ugali na huwag nyo sanang panatilihin sa inyong sarili sapagkat hindi makakatulong at lumalayo ang loob at damdamin ng isang lalaki. Tandaan nyo yan. Iwasan nyo ang magkumpara. Okay? So next, yung ugali ninyong bungangera at marites. Ayaw namin yan mga kamamay. Unahin na natin yung pagiging bungangera ninyo. Kapag ka walang pangulam sa bahay, pwede naman pag-usapan. Pero wag niyo namang sigawan ng isang lalaki. Hindi sila mga bingi mga kamamay. Ayaw lang namin nung masyado kayong matalak. Babae kayo, okay, kayo yung nasa bahay, kaya dapat kayo yung mahinahon. Ang gusto namin ay panatag na isip, panatag na kapaligiran, panatag na bahay, tahimik, hindi yung bungangera. Naririndi kami sa mga ganyan. Ayaw namin ng mga ganyan. Tingnan nyo mga kamamaya, kapag ka nagbubunga nga kayo, anong ginagawa ng isang lalaki sa bahay, umalis, nagwa-walk out. Kasi nga ayaw namin ng ganyan. Ayaw namin nung nakakabinging mga boses ninyo pa ulit-ulit na lamang. At the same time, yung pagiging marites ninyo, ugali ninyo yan eh. Pagka kayo ay nag-away nung gabi ng partner ninyo, binamarites nyo pa sa ibang tao, which is hindi naman dapat. Ayaw namin ng ganyan mga kamamay. Magugulat na lang kami pag nasa inuman, malalaman namin na ganito. O bakit nyo nalaman nyo nag-away kami kagabi? Pare, sinabi lang nung asawa ko. Sinabi raw nung asawa mo eh. O di ba? Ayaw namin nung ganun mga kamamay. Sa iba pa namin malalaman yung pagiging marites ninyo na kailangan nyo pang sabihin o ibida sa inyong mga kumare, yung away natin kagabi. Huwag ganun mga kamamay. Ayaw namin nung ganun. Kung maaari dapat hanggang sa inyo na lamang dapat dalawa yung problema, yung away, pag-usapan yung mabuti. Kasi ayaw namin ng pagiging bungangera at pagiging marites ninyo. Lumalayo yung loob namin kasi nakakahiya eh. Sa inuman, lulukuhin kami, kakantsawan kami na ganito, ganyan. Di ba nakakahiya? Kaya magagalit kami sa inyo. Magtatampo kami at lumalayo ang loob namin sa inyo. Okay? So next, yung ugali ninyo na sobra-sobra kong magmahal. Kamamay, ano bang mali doon? Binigay na nga namin yung 200% namin pagmamahal sa inyo, ayaw nyo pa rin. Alam nyo mga girls, okay, sa pag-ibig, hindi naman dapat kasi dapat laging sobrahan. Kasi lahat ng sobra ay hindi nagiging maganda. Tandaan nyo mga kamamay, lumalayo rin po ang loob ng isang lalaki sa isang babae kapag ka sobra-sobra ang inyong ginagawang pagmamahal. Bakit po mga kamamay? Kasi pagka nagmahal ka ng sobra-sobra, nagiging, dyan na dumadating yung pagiging martir, yung pagiging walang respeto, tapos yung mga kalalakihan gumagawa na ng kabulastugan, ng kalokohan, sapagkat sobra nga yung pagmamahal ninyo mga kamamay, ayaw namin ng ganyan, lumalayo yung loob namin. Nagkakaroon kami ng time para mambabae. Bakit? Maiisip namin na, ay, sobrang naman ako mahal nito. Kahit anong gawin ko dito, hindi ako ipagpapalit, may babalikan pa rin ako. Kahit gumawa ako ng kasalanan, okay lamang. Which is yung kasalanan napakasarap niyang gawin. Nasa tao na lamang kung gagawin niya ito. At yun nga, nagiging tip o nagiging mindset ng isang lalaki na kahit anong gawin niyang kasalanan, is tatanggapin mo pa rin. Dahil nga sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, tatanggapin mo pa rin, kaya gumagawa siya ng kasalanan. Gumagawa siya ng hindi tama. Kaya mga kamamay, ayaw namin nung sobra kayong magmahal sapagkat lumalayo din ang loob namin sa inyo. Okay? And last, yung ugali na nakikipaghiwalay kagad. Konting away, konting selos, konting tampuhan,
Ala, ganyan ka naman, paulit-ulit na lang tayo palagi. Hihiwalayan na kita, ayoko na. Huwag naman ganun mga kamamay. Normal lamang sa isang relasyon na magkaroon ng away, tampuhan, okay, at hindi pagkakaunawaan. Kaya mga kamamay, huwag palaging ang hamon ninyo ay hiwalayan sa lahat ng inyong nagiging problema. Hindi tama yun mga girls. Bilang isang babae, kailangan dapat kayo yung may malawak na pangunawa sa lahat. Okay, kung nakagawa ng kasalanan ng isang lalaki, pag-usapan ninyo. Kung merong nagawang hindi tama yung isang lalaki, pwede nyo naman yung pag-usapan sa mahinahong usapan. Okay? Huwag masyadong naka-volume 5 kaagad ang boses ninyo. Tandaan yung mga kamamay, ayaw din namin ng mga bungangerang ganyan, kasasabi ko lang kanina. Kaya mga kamamay, huwag muna kayong makikipaghiwalay kaagad kung may mga problema dumarating. Kaya nga kayo nagpakasal, di ba? Handa yung lampasan, magkasama yung mga problema dumarating. Pero bakit ngayon? Nakikipaghiwalay ka na kaagad. Ugali nyo yan eh. Huwag ganun mga kamamaya. Ako nagsasabi sa inyo, alam ko, napakarami yung ganyan. Kung isa ka sa natamaan, mag-comment ka naman, bati pa rin naman tayo. So, paano mga kamamay? Diyan lang muna natapos ang ating mga topic ngayong araw na to. So, sana makatulong, sana ay maliwanagan. See you for our next vlog mga kamamay. Mahal ko po kayo. Paalam.